buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Learn from Professor Nature. Learn from Professor Nature. What are the many lessons from Professor Nature, and why can we learn from nature? Romans 1:20. God's eternal power and character cannot be seen. But from the beginning of creation, God has shown what these are like by all He has made. Ang tunay daw na kakanyahan ng Diyos ay hindi pwedeng makita ng mata, pero ipinahiwatig niya ito at ipinakita mula pa nung nilikha ang lahat ng sangnilikha sa pamamagitan ng mga bagay na Kanyang nilalang. In other words, if you want to have a very, very correct view of God, all you have to do is look at God's creation. Because God is the author of creation. Just observe nature. Because according to Romans 1:20, God's wisdom, nature, and style is encoded in nature. Nandyan sa kalikasan kung ano man ang dapat malaman tungkol sa Diyos at kung anong dapat malaman kung paano niya tayo gustong mabuhay. Itinakda. Halimbawa, gusto niyang mabuhay ang mga orchid sa konting liwanag sa taas ng mga puno. Kaya doon yun nakalagay. That's God's will. Gusto niyang mabuhay ang mga water lily sa water. Gusto niyang mabuhay ang mga isda, yung freshwater fish sa freshwater, saltwater fish sa saltwater. Tingnan mo lang yung nature. Alam mo kung ano ang gustong mangyari ng Diyos sa lahat ng Kanyang nilikha. Matthew 6:26. Look at the birds in the sky. Jesus speaks here. They don't plant or harvest. They don't even store grains in barns, yet your Father in heaven takes care of them. Aren't you worth more than birds? Bantayan lang daw ang mga ibon, magkakaroon na tayo ng isang malaking pagkakilala sa Diyos. Tingnan nyo sila, ang kinakain nila grain, seeds, but they don't practice agriculture at all. Hindi sila nagtatanim ng kakainin nila, pero pagka tinuka nila ang mga prutas, kinain nila at nalalo ng mga buto, kung saan-saan nila lilipad at pupunta, at kung saan nila ilabas uli yung mga buto na yon, ay lalabas doon, may kasabay pang fertilizer, para siguradong tutubo agad. So dumadami yung mga halaman nang hindi naman nagtatanim yung mga ibon na nakikinabang sa mga ito. What can be learned from this? What principle among many? Begin learning the basic laws of life by trusting God and His love for you. He loves the birds, He loves you more. Sabi, yung mga ibon nga, lumilipad yan ngayon, bigla na lang lalaglag at mamamatay. Pero bawat isang pangyayaring ganun, pinapayagan ng Diyos. Hindi pwedeng matupad ng wala niyang pagpayag. Ikaw pa kaya ang hindi pahalagahan ng Diyos? So look at the birds in flight. What can we say? That God's natural laws are good. Para hindi magsiksikan sa lupa, may lumilipad, may gumagapang, may nakatira sa ilalim ng lupa, meron naman na nasa dagat. Gumugulo ang buhay pagka wala ka sa iyong tamang lugar. Kahit sa organization, kahit sa culture, kahit sa good manners, pag maling lugar ang kinakalagyan mo, nagkakagulo eh. Dapat may lugar ka. God's natural law sustains life. What is natural is loving overall. Pero pag sinabi mo na, loving po ba na yung pinsan ko tinamaan ng kidlat? Pagka kumikidlat, the atmosphere is recharged electronically. It's good for the whole planet. Siguro personally, hindi lang good sa pinsan mo na kung kailan naman kasi nagkikidlat, doon pa naglakad. Diba? So, may mga
paminsan-minsan na hindi good for you personally, pero it's good for the whole planet. Kaya hindi ko gusto yung ginagamit ko minsan sinasabing meron kong masamang panahon. Walang masamang panahon. Dahil Diyos ang lumikha ng lahat ng panahon. I mean, earthquakes are not supposed to kill. Except that because we build structures in wrong areas and we don't build them well, we die. Noong unang panahon nga, mga ninuno natin nakatira sa mga bahay kubo, sino naman ang namamatay sa earthquake? Sasayaw-sayaw lang yung kubo, hindi naman yung gumuguho. So, nasa paglulagay mo lang sa sarili mo, yung mga baha na yan, dati nang may mga baha. Pero pag tumira ka sa mga binadaanan ng ilog, nababaha, mamamatay ka nga. In other words, lumagay ka sa mali eh. Kaya yung mga ibang mga Bible-based Christians, sobrang nilang masamain yung feng shui. Pero ang totoo, pag pinag-aralan mo yung feng shui, may mga practical din na mga issue. Huwag ka maglagay ng toilet, namumubo ka sa dining room, kailangan mo ba bang feng shuiin yun? Diba? Talaga namang pwedeng ma-infect yung food mo o mabaho. Pero yung mga kung ano-anong pinagagagawa na nakakatawa na, so meron siyang excesses. But you cannot deny some of its teachings. Dahil meron din pinagbabasihan yon. Kasi tayo, pagka naging Bible-based yung pananampalataya, you reject everything already basta walang verse. Bakit may verse ba ang puno? May verse ba ang pagtubo ng pako? May verse ba ang ganito at ganon? Wala. Pero truth yon because it's there in nature. And God is the natural writer of nature. Makakabuti yon. Kahit nga kung minsan, pag tiningnan mo, bakit pagka ang dami-daming tao, katulad ng mga Middle Ages, nung sobrang na-develop yung mga towns, nagtirahan lahat yung mga tao sa towns, nagsiksikan sa mga cities, nagkaroon ng mga bubonic plague, nagkaroon ng mga kamatayan, ang dami namatay. Paano? Hindi na sila kayang sustain ng environment nila. Some had to die so that the others will continue the race. In that case, walang personalan. The race had to be preserved by getting rid of some of those who will already strain the resources that are limited. Pero kung sila ba naman naghiwa-hiwalay, hindi nagsiksiksikan sa isang lugar, hindi sila nagkakawa-hawa sa sakit. So again, paglalagay sa sarili, tamang placement. Pero yung nature by itself is kind. Even death, alam nga namang mabuhay ka ng 145. Gusto mo ba yon? So, ang kailangan lang, nagawa mo na yung dapat mong gawin, sumaya ka na, nagpasaya ka, may mission kang nagawa sa buhay, handa ka nang humarap sa Diyos. Kaya yung iba masyadong premature, ang kamatayan kasi careless magmaneho. O kaya, lumagay sa lugar na pwede siyang masagasaan ng isang dumadaang na wala ng preno. But all of that is still within natural law because the laws of physics, the laws of gravity, the laws of electricity, chemistry are all made by God. And everything that God makes is good. Just be on the right side of it. Dapat lang nasa tama kang lugar. Oo, may gravity. Pero huwag kang dumungaw sobra sa bintana na yung center of gravity ng katawan mo, wala na sa iyong base dahil malalaglag ka at pwede ka mo ikamatay yun. At hindi pinili ka ng Diyos na malaglag nung araw na yon. Nung ginawa niya yung law of gravity at nung kinreate ang mass ng iyong body, your weight, your everything, naka-factor na kung pwede kang mahulog or not. So, dapat mo na ngayon bantayan ang sarili mo. Binigyan tayo ng utak, so we will survive against excesses of natural law. Matthew 24:32. Learn a lesson from a fig tree. When its branches sprout and start putting out leaves, you know that summer is near. So, kahit wala kang kalendaryo, malalaman mo magsisimula na ang tag-araw, tingnan mo lang yung mga puno. Yung mga puno na nagkakaroon ng dahon, meron namang nawawala ng dahon pag tag-araw. So you observe nature. What can we learn here? Read signs in nature. Observe. Respect the seasons. Gusto mo ng kasal na hindi ka mababasa, hindi ka lulubog sa putik, pero garden wedding, utang na loob, huwag mong gawin sa June or July or August. Dahil sinabi na ng nature na yung tag-ulan, uulan. Kaya, Pastor, gusto ko po magpakasal, garden wedding. Kailan iha? June po. Naku anak. Malamang umulan. Ipag-pray po natin. Ipag-pray. So sasabihin mo sa Diyos, Lord, change your mind about the seasons. Change the seasons dahil lang gusto ko magpakasal ng June. Paano yung katakot-takot ng mga farmers na walang inabangan kundi umulan?
Naghintay pa sila dahil ikakasal ka? Yun ang dapat nilalagay mo yung lugar mo sa sarili. May mga church anniversaries, June, July, laging bumabagyo. Pagod na pagod sila magdasal kasi gagawin nila outdoors. Why tire yourself praying for something that probably God will say no to? Alam mo naman, ay baka no ang sagot dyan, huwag tayo magpagod. Kasi tagulan eh. Ba't kayo hihingi ng himala? Gamitin mo na lang utak mo. Mag-schedule ka sa ibang panahon. May churches nga mga kapatid, isinadjust ko, ilipat nila anniversary. Kasi laging tagulan. Gusto naman nila laging outdoors. Di ilipat yung anniversary nyo o i-indoor nyo. Pero huwag kayo magdasal na huwag umulan. Dahil yung mga farmers nagdadasal ng ulan at inaasahan na nila yon. In other words, respect nature. Respect good timing. Kahit may kailangan ka sa kapwa mo, nagtatiming ka rin naman. Hindi yung balak mo siyang utangan pero dumating ka, pagod siya o wala siyang pera o may sakit siya, miserable. Itutuloy mo pa rin yung balak mo. Timing. Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its own season. May oras, may panahon. Meron naman talagang medyo lampas-lampas sa edad ng panganganak. Pastor, mag-fasting po tayo para magbuntis ako. Ang tagal-tagal na bata ka, ba't hindi ka pa kasi noon gumawa ng paraan? O sige, mag-pray na rin tayo. Dahil gusto mo rin namang matupad yung gusto niya. Pero kung sakaling 24, 23 siya nag-asawa, kaya sa 54, diba, hindi na kailangan ipagdasal yon. Ang dami-dami natin pagod sa pagdarasal na hindi naman dapat ipagdasal. Dapat lang gamitan mo ng utak. Kasi alam nyo, yung tamang gawa, tamang timing, tamang approach, tamang method, ay dasal. Diba ano ba yung dasal? Yung mapasa amin ang kalooban mo. Kung ano man sa langit, ganun din sa lupa. Thy will be done on earth as it is in heaven. So if you do on earth what is willed in heaven, what was designed by God in nature, then what you're doing is a prayer. Sinong effective? Yung estudyante hindi nag-aral, pray ng pumasa, o yung estudyante nag-aaral? Siyempre nag-aaral kasi yung pag-aaral niya, prayer na yun. Because he is doing God's will. Nirerespeto niya yung nature, inaalam niya yung pwedeng dapat itanong sa kanya. Ngayon, nag-aral ka na, nag-pray ka pa, di ang lakas mo. Pero hindi ka nag-aral, padasal ka ng padasal, kawawa naman yung nagdarasal, napapagod para sa'yo. Ba't ka hihingi ng himala sa ganung mga bagay? No? Jeremiah 17:8, they will be like trees growing beside a stream. Trees with roots that reach down to the water, and with leaves that are always green. They bear fruit every year and are never worried by lack of rain. These are the people who, like plants, position themselves correctly. Halaman ka pala na kailangan mo ng laging maraming tubig, dapat doon ka matanim sa tabi ng ilog. Ngayon, halaman ka pala na nalulunod sa maraming tubig, dapat doon ka matanim sa tuyo at mabuhanging lupa. Hindi ka magaling sa math, pipilitin mo mag-accounting, mag-engineering, hindi ka aasenso dyan. Kaya pati sa pagkuha ng kurso, pinipili mo yung may aptitude ka, yung naturally, dun ka na nakahilig. Sabi ng matatanda ako, sa nakahilig, dun bumuwal. Para hindi pagod. Kaya dapat din natin ginagalang ko ano yung giftings, ano yung talent ng mga bata, hindi natin ipinipilit na mag-dentist siya kung iba naman talaga yung calling niya. Hindi ko anong maipilit mo, tinitingnan mo kung ano yung natural. Laging may magtatanong, Pastor, ano po magandang course sa pag-aralan? Walang magandang course sa pag-aralan, anak, kundi yung course na bagay sa natural talent mo. Kaya kung nga binigyan ng Diyos ang ganong talent, doon kanya i-assign sa field na yun sa buhay. So pipilitin mong ibahin dahil lang may pinsan kang yumaman sa pagiging architect, hindi naman yun ang gift mo. Kanya-kanyang takda. Kanya-kanyang natural. Psalm 1:3, those people succeed in everything they do. Sasabihin, diba, swerte yan. Iba lang ang dahilan nun. Ginagalang nila what is natural. What is true about themselves. So learn this. Grow by streams of water, which really means live in the path of blessings.
Alam mo naman kung ilog, nasan yung ilog, doon ka tumayo kung gusto mong mabasa. Alam mo kung saan dumadaan yung blessings. Kung saan maganda at madaling umasenso ang buhay. Yung natural sa'yo, gusto mong gawin, talented ka, you can become excellent. But of course, there's also one lesson from there, secure your supply. Kailangan mo ng water, hanapin mo yung water, doon ka tumabi doon. Secure your supply. Sumama ka sa mga tao na alam mong makaka-enhance ng iyong income generation kung income yung gusto mong unahin. Kung gusto mo ng kasiyahan, social introductions, parties, sumama ka sa mga party goers. Pero dapat alam mo kung kanino ka sumasama, saan ka pumupunta, kailan mo ginagawa yon, may goal ka. But always, nakaayon sa natural. Sa natural mo, sa natural na nangyayari sa paligid. Para ka sumaya. John 3:8, the Spirit is like the wind that blows wherever it wants to. You can hear the wind, but you don't know where it comes from or where it is going. Isang matalinghag ang sagot ng Panginoon sa isang tanong na ito ang sagot niya. In other words, ang sinasabi lang niya, may mga bagay na hindi mo mauunawa kahit mo subukan. There are things that cannot be fully known. Well, there are many things that can be known. So know what can be known and let the mysterious remain so. What is the lesson here? Discernment is needed. Marami mga bagay na hindi natin alam, unknown. Therefore, in life, you want to maximize potentials for happiness and success, factor in the unknown, the unexpected. And this is where many people who get married fail. Meron na silang buong picture sa utak nila kung ano yung pinapakasalan nilang tao, pero hindi mo siya kilala lubos. Konti lang ang alam mo tungkol sa kanya. Dapat may allowance ka para doon sa mga hindi mo pa alam na baka biglang sumulpot tungkol sa kanya. So hindi mo pinapakasalan ng tao dahil lang sa kung anong alam mo sa kanya, papakasalan mo rin siya kahit doon sa mga bagay na hindi mo alam na baka malaman mo pero tatanggapin mo pa rin, kaya mo siya pinapakasalan. Kaya napakalaking hakbang yung pagpapakasal. Kahit sa pagnenegosyo. Ano ba ang gusto mong negosyo? Gusto ko po itong ganitong negosyo kasi kitang-kita ko, umunlad yung kapitbahay ko, ganun yung negosyo. Alam mo na ba kung anong lapat mong malaman tungkol sa negosyo na yan? Usually, hindi. Ang nakikita lang nila, umunlad, nagkapera. Nung sila nang gagawa, ang dami nilang nakitang, ay ganito pala yun, ay ganun pala yun. Kaya dapat pag may gagawin ka at tinanggap mo yun, haba, nagpasya ka, negosyo, mamumuhunan ka siyempre. Kasama na sa yayakapin mo yung unknown. Na baka saka palang sumulpot, pag nandun ka na at nakapalaot ka na. Magpapasya ka. Ito yung course na gusto ko, mag-e-enroll ako. Factor in the unknown. Ano yung mga unknown? Baka may terror teacher, baka may subject na boring, baka may ang hirap na schedule, pero dahil in-enrollan mo yan, tinanggap mo, pati yung unknown, buo ang loob mo, magtatagal ka dyan. Pero ting aatras ka, ting may haharap na unknown, wala kang mabubuo sa buhay. Sabi mo, hindi naman itong inasahan ko, hindi naman itong usapan. You cannot factor in everything. That's why you must be willing to factor in the unknown, the unexpected in life. Maraming unexpected. So dapat lang, wala ka maraming pinag-e-expect. May konting expectation ka na hindi pwedeng wala yon. Pero pag nakita mo na yon, yung mga ibang bagay na hindi mo ina-expect, kahit ayaw mo, tanggapin mo na rin. Kasi ang mga usapan sa buhay, kadalasan, pakyawan, walang pili. Titira ka sa isang lugar, mura nga yung rent. Pero talaga naman yung nag-aaway yung magkakapit bahay, nagtatagaan, dinadaplisan ka. Factor it in and kasama yun sa usapan. Gusto mo ng tahimik na neighborhood, gated and secure, magbayad ka na mahal. Lahat ng usapan, pakyaw. At pag tinanggap nyo yan, masasaya kayo sa buhay. Lalong-lalo yung tungkol sa mga unhappiness sa yung spouse. Tapos ang ganda-ganda nung magiging asawa mo, ang bait-bait, yung pala meron talaga siyang nanay from hell. Kasama yun, unexpected. Anong gagawin mo? Iiwan mo siya dahil gano'n yung mga kamag-anak niya. Kaya ang tao dapat buo ang loob, pero bago ka papasok, tatanggapin mo.
Sabi ni Lord, alam mo, maraming bagay na hindi nalalaman. You don't know where the wind comes from, where it will go. Pero alam mong may wind, tanggapin mong nandyan yan. May mga bagay kasi, hindi na napapalitan. Jeremiah 13:23, can people change the color of their skin? Or can a leopard remove its spots? The obvious answer is no. Napapalitan pa daw ba ang balat, ang kulay? Sasabihin mo ngayon, with modern technology, pwede. Pero ano nangyayari sa katawan mo? Nasisira, nagkakada-cancer ka. O kaya, pumuti ka nga, pero hindi ka naman makapagpaaraw. Kasi pag naarawan ka, parang may mga kabuting nagtutubuan sa balat mo, mga itim-itim na bilog-bilog. Di ba? So, huwag mo nalang palitan. Kasi yun ka. At huwag mo rin pilitin ang kapwa mo nagpalit. Sabi yung bang mga tuldok-tuldok ng mga leopard, pwedeng palitan? No. Accept the leopard with its spots. Accept and factor in the unchangeable, the given. Especially in people. Do you think leopard talaga ang topic ng Bible? Tanggapin mo daw kahit yung batik-batik niya? No. So tanggapin mo yung mga batik-batik ng asawa mo, ng anak mo, ng nanay mo, ng tatay mo kasi nandun. Lalo yung hindi na pwedeng palitan. Kesa mapagod ka ng kapapalit, karereklamo, kasi sikap na ibahin yon, mas mapapahinga ka pag tinanggap mo na and then move on and find other pleasures in life. Be wise enough to know what cannot be changed. Maraming mga pamilya hindi sila masaya dahil they keep trying to change each other. Tapos yung mga bulag na umiibig, babaguhin siya ng pag-ibig ko. Walang ganon. Yung natural, babalik din yun kahit pagbigyan ka sandali. So kung hindi mo siya kayang mahalin, for the extreme good and the extreme bad in the same person, huwag mo na lang pagpasyahan na mahalin. But don't ask the leopard to remove its spots. Ganon din yung natural talent, natural gifts, natural personality. Alam niyo, meron talaga tayong natural personality. Kung medyo mabago-bago man yun ng konti, maipaling ng konti dito, ma-adjust ng konti-konti. Pero hindi mo talaga pwedeng burahin, tanggalin to your heart's content. Mahalaga na matahimik tayo sa ganung mga katotohanan. Now, God's touch, spirituality, can reform a person. Yes. But do you know what spiritual and godly touch does? Anong reformation ang ginagawa pag ang tao ay hinipo ng Diyos, pinaghimalaan ng Diyos? Ibinabalik lang siya sa talagang natural niya na maaaring nabaluktot na iba because of corruption. Pero yung God's touch will not change your nature. Because God designed you. Sabi sa Bible, I was fearfully and wonderfully made. So ang babaguhin lang sa'yo ng Diyos, kung meron man, yung hindi naman ikaw, na napakabit lang sa'yo, pero hindi ikaw yon. Para ililitaw niya yung tunay na ikaw, yun. So dapat malinaw sa'yo kung sino kang tunay, sinong tunay yung mahal mo sa buhay, and don't ask God to change that. Because it was God who designed the person. So kung talagang mabait ka naman, napabarkada sa iba, napasama, yun, pwede kang i-retouch at i-reform ng spirituality when you decide to submit to God, and therefore pwede kang bumalik uli sa kabaitan dahil mabait ka naman talaga. Na-influence ka lang. Pero yung halimbawa mo, hindi ka gifted sa math, hihingi ka ng himala na bigyan ka ng gift sa math, iba yung gift mo, halimbawa sa creative arts. You will ask God to change the entire design. Hindi ganun ang pagbabago ng Diyos sa tao. Ang tinatanggal lang niya, yung hindi naman talaga nasa iyo, na napalagay lang doon over time. Pero kung nung ipinanganak ka na, nasa sinapupunan ka na, ikaw na yon, hindi na yun iimahin. Kaya marami sa atin, bigong-bigo sa paghingi ng himala. Kasi pinihingi natin sa Diyos, i-rewrite niya yung buong natural law. Lahat-lahat. Halimbawa, gusto mong palitan ng Diyos ang iyong pagiging kulot. Kailan magsisimula ang Diyos? Nung ikaw ay nasa womb, nung ikaw ay zygote, nung ikaw ay two-cell zygote. But do you think it will have to start there? No. God has to go back to your parents because your X and Y chromosomes came from your parents. So, iibahin niya yung mga kulot na tatay mo o nanay mo. But do you think it will stop there? Babalik yung hanggang kalololalahan mo, kalolololohan, lahat ng kinuhanan ng genes na kulot, iibahin niya para lang mag-straight yung buhok mo. Bakit di ka na lang magpa-rebond? Ang dami mong gustong baguhin, pero hindi mo alam what it will take for God to do that. Change
and rewrite what's already done, what's already passed. So napakahalaga para matahimik ka sa buhay. If you're a leopard, accept your spots. And if your son, your daughter is a leopard, accept their spots. And then find other things to celebrate in case hindi mo trip yung spots. But what can you do about that? Kaya marami mga tao sobrang nasisira yung mukha kasi pinapaiba. Pwede mo siguro ipa-enhance ng konti, pero gusto ko maging kamukha ni ganun. Tapos yung doktor may hawak na picture habang iniiba yung mukha mo. Do you think that will succeed? Ang konti-konti na nagsasucceed nung iniiba yung mukha, minsan nagmumukha silang joke. And really, I don't even want to laugh at it because I really pity people na yung mukha sabi, anong nangyari sa'yo? Para kang nagulat sa putok. Diba? Nagpa-enhance ako. Enhancement ang tawag mo dyan. Kahit walang putok, nagugulat ka. So, dapat tinatanggap. At mga kapatid, hindi lang sa itsura, yung buong pagkatao ng kapwa natin, kasali Diyos sa paggawa nun eh. Pag tinanggihan mo yon, tinatanggihan mo yung maker. So, spirituality can only change so much. It can only, at best, return you to God's original intention for you. But don't ask God to change the design. Tama siya, hindi siya pwede magkamali. Hindi mo lang naihahanap na magandang paggamit kung ano ka at sino ka. Kaya dapat yun ang hanapin. God designed nature to sustain life. But man is also at the top of that creation. Kung minsan sasabihin mo, ang sama naman nung ahas, dilunok yung palaka. Di ba? Pero alam nyo, pag nawawala ng ahas, sobrang dumadami yung palaka, nagkakaroon ng ibang klaseng pestilence. Pag inubos mo naman yung palaka, dumami yung lamok. Kasi kinakain naman niya yung lamok. So ang maganda, balance, ecological balance. There should be enough of palaka, enough lamok, enough of everything for life to be what? Regular and sustained. Anybody who goes out of what is regular rhythm gets sacrificed. Kaya sabi nga nila, the early bird catches the worm. Except that you don't know every morning if you're going to be the bird or the worm. Kung early worm ka, ikaw tuloy yung nakain. Mabuti pa, late ka na lang lumabas, di ba? But you'll never know kung ikaw yung bird or worm. So just do your best and watch out. At walang personalan. Tulad nga nung natamaan ng kidlat. Walang personalan. Bakit may mga Kristiyano nalulunod? Kasi mo, di ba, kasama tayo ng Diyos? But because God designed that if the lungs are filled with water, you will not be able to breathe, you'll suffocate, you will die. Alam, mag-exempt ka pag nangyayari na sa iyo yon. So, hindi ka pala marunong lumangoy, mag-aral kang lumangoy, o huwag kang lumangoy sa dangerous place na yan, huwag kang adventurous, etc., etc. May mga Kristiyano, lumulubog yung sinasakyan nilang barko. Paano? May law of gravity, may law of buoyancy. Lahat ng yan, timpla-timpla. Walang personalan pag ikaw yung na-sacrifice. Kasi kahit naman namatay ka, 7 billion other people continue living. Life goes on. At dapat natin matanggap yung ganong realidad ng nature. Kung lahat ng dasal natin sa Diyos, ang mahal natin sa buhay, may sakit ay huwag mamatay, di walang namatay. Ano mangyayari pag walang namatay? Di walang haharap sa Diyos in eternity dahil na-trap na tayo lahat sa human body. Tapos na puno na yung planeta. Once in a while, merong pinaghihimalaan. You'll never know who, so try. Pero huwag sasama ang loob mo pag hindi ikaw yun. Kasi talagang walang personalan ng law of nature. Kaya nga sinasabi nila, survival of the fittest. You want to ensure that you will have better chances at winning or surviving? Increase your strength, increase your intelligence, increase your knowledge, and improve your methods. Para ikaw yung bird, hindi ikaw yung worm. God designed that there should be death. It's part of it. Ang mahalaga lang talaga to maximize life so that when death comes, wala ka na masyadong regrets. And unless God kills you, don't kill yourself. So pag may sakit ka, nagpapagamot ka. Pinapalakas mo yung katawan mo, nag-exercise ka. Gumagawa ka ng tama para kung ano man yung kaya ng sarili mong lakas, ginawa mo to extend and to improve your life. In other words, binigyan mo si Lord ng mabe-bless. May ibibigay ka, effort.
Halimbawa, kumain ka ng mga tama, nag-exercise ka, may binibigay ka para i-bless ng Diyos, para humaba ang buhay mo. Pero hindi pwedeng wala ka namang ginagawa, tapos gusto mo, malusog ka, humahaba yung buhay mo. You've got to give something to God to multiply. Genesis 1:26 to 28. God said, now we will make humans, and they will be like us. We will let them rule the fish, the birds, and all the other living creatures. So God created humans to be like Himself. He made men and women. God gave them His blessing and said, have a lot of children. Fill the earth with people and bring it under your control. Rule over the fish of the ocean and the birds in the sky and every animal on earth. So anong ibig sabihin ng Diyos dito? Interact with nature to your maximum benefit. But is it beneficial for you? Nakalbuhin mo yung gubat? No. Because the animals that you will need in your life and the plants and the medicines will also be destroyed. So kasama sa tunay na religiosity is to take care of nature. Sabi niya, rule over nature. And the word rule here actually can be translated in a better way. Manage creation. Manage all the lives because you were given the biggest brain. And indeed, alam niyo ang brain natin na mas malaki sa brain ng elepante. Talagang malaki ang brain na ibinigay sa tao, the biggest. Kasi tayo yung binigyan ng assignment to manage the planet. So, obey natural laws. Yung mga dapat na hindi tirhan na lugar, hindi naman talaga dapat tirhan para hindi ka kinakabahan tuwing umuulan na lang. Kasi hindi naman dapat yun ang tirhan. Flow with nature. Do not go against it. Nagtrabaho ka. Anong kasunod na itinakda ng Diyos? Mapagod. Bakit ka napapagod? Kasi i-design ng Diyos na ang trabaho hanggang ganito lang. Dapat tumigil ka, therefore mapapagod ka para magpahinga ka. Yung iba napapagod, anong ginagawa? Umiinom sila ng drugs. Umiinom ng cobra. Para huwag antukin. Kaya ka inaantok kasi ibig sabihin, dapat ka nang matulog. Di ba? So, iinom ka ng mga uppers. Kaya maraming mga rock stars nagiging drug addicts. Kasi may mga concert sila, back-to-back, rehearsal, ang haba-haba, kailangan nilang malakas, gising. So, kung ano mo pinag-iinom? Ano nagiging bunga? Addiction. Sometimes destruction of the mental processes. Kaya ang dami-dami mga sikat-sikat na star, ang nagiging ending, nagiging taong grasa, diba? Na taong putik. Kasi hindi nila binalance. Pag napagod ka, dapat ka magpahinga. Don't play hero. So umiikain ka para tunawin mo naman yun. Hindi yung hindi pa tunaw, kumakain ka na naman. Mapapagod yung tiyan mo. So, inaantok ka, dapat ka matulog. May sakit ka, dapat ka magpagaling, hindi may sakit na. Ayaw mo pa rin magpagaling. Kaya nandun na rin yung ating sinasabing kasalan, gusto mo garden, wedding, March, February, January. Huwag yung tagulan. Pero even that, hindi mo na pwedeng pagtiwalaan ngayon kasi yung nature ngayon, nag-iiba. Akala na naman, diba, end of the world. Naiiba lang yung planeta, period. Di umadjust ka. Mamaya, malalaman na uli natin kung kailan talagang tag-ulan kasi naiiba na eh. Pero later on, you will get the rules and you will know kung saan na talaga yun. The worst winds are an able captain's best friends. Pag magaling ka talagang kapitan ng barko, kahit anong hangin yan, magagamit mo lalo para bumilis yung barko mo. So, nurture nature. Alagaan ko anong likas. Una, alagaan ang kalikasan sa paligid. Then, alagaan mo kung ano yung likas sa'yo. At hayaan mo yung kapwa mong alagaan kung ano yung likas sa kanya. People's natural talent, natural gift, natural energies. So, ang buhay, ganito lang, dapat correct casting. Kung saan ka mahusay, doon ka ma-assign. Walang duplication, walang sobrang agawan. Kita nyo yung sobrang agawan dito sa Metro Manila, sa mga lugar. Siksikan sobra. Pero subukan mo lumipad sa aeroplano, makita mo, ay, ang luwag pala ng Pilipinas. Bakit nagsisiksikan kasi sa kaprasong lugar? Yun lang, dapat nasa tama kang lugar para lahat may lugar.
So isa sa mga mission ng buhay, mga kapatid, know your talent, know your nature, and be in your right place. And then accept, live with, and enjoy your human nature. Know what can be enhanced, but very importantly, know what cannot be changed. Kasi merong hindi. And enjoy also other people's human nature. Why can religiosity be a hindrance to self-realization? Because religion could be obsessed with changing people instead of accepting people and nourishing their nature. Religion could be obsessed with reforming people, never mind if they don't need reform. Therefore, because of this mission to change everybody, religion could be a number one rejecter of people. And once rejected, people can be conflicted, confused, depressed, and vexed. Did you know that many of the very depressed people are actually religious? Kasi alam nila kung ano sila, sino sila, anong gusto nila, anong ayaw nila. Tapos everyday, naririnig nila sinasabi ng religion, bad ka, bad ka, bad ka, dapat ka mag-change. Yung mga iba, ginawa ko na po lahat ng pag-change, lahat na. Dinaan ko na sa fasting, sa prayer, sa ganito. Hindi naman po ako nag-change. So what do? Some of them kill themselves. Some of them become very disillusioned and then hate God. Marami kasing pinagsasasabi ang religion, hindi naman Diyos ang may sabi. Kaya isang ang mission mo dapat, sabi yan ng religion, pero sabi ba yan ng God? Bakit ba nagkaroon ng mga developed religion sa mundo? Ba't nagkaroon ng mga laws and constitutions? Kahit sa Bible, nakikita nyo, wala naman unang commandments, di ba? Sa Exodus pa lang lumabas yung commandments. Nung una, wala namang ganong commandment. Kaya tanong ng iba, nung pinatay ni Cain si Abel, nagkasala ba siya? Wala namang commandment na do not kill. It's a valid question. Without the law, there should be no guilt. Pero bakit nagkaroon ng law? Religion and law were developed as nomadic humans began to settle in communities. Kahit sa Bible, nung nade-develop yung mga lipunan, dumadami ang tao, nagkakaroon ng mga barabarangay, mga towns, mga cities, na-develop yung religion. Hindi ba nung araw, si Noah, magtutumpok lang ng konting bato, mag-o-offering na siya. Si Cain at si Abel, basta nag-offering lang doon sa field. Later on, you see very elaborate offering rituals in the temple in Jerusalem, which was absent in primitive history of the nation. Why? Because as people lived together, as people lived in cities and more people have to live in compacted spaces, everything had to be regulated. Noong unang panahon ba, nagbabakod ang mga ninuno natin? Hindi. Kasi ang daming lote. Pero nung nagkaanak na sila, nagkaapo, na wala naman nadadagdag na lupa, agawan ng lupa, bakuran na ng bakuran. In other words, when people live together, some regulation becomes necessary. Because what is human nature and human activities create problems for the neighbor, for the neighborhood, for the community. Therefore, they get regulated and punished. Halimbawa, sexual behavior. Nakikita natin kahit na in ancient primitive Jewish culture, walang masyadong mga laws about that. Pero later on, naging very elaborate. Why? Nung dumami ang tao, they had to live in the same communities, agawan ng asawa ng may asawa, ang kagulo-gulo, hindi mo alam kung sino ka-partner nino, so na-regulate na sobra. So sexual behavior is regulated. Greed, selfishness, violence is contained because people live together. So, when you live together with people, there are some natural desires, natural tendencies, natural ugali that have to be contained because you have to harmonize with your neighbor. But in your inner self, do not deny your humanity or nature. Do not be conflicted or divided. Now, this is a major project, a major challenge for religious people. How to conduct yourself in public so that there's no conflict with your fellow men,
but at the same time, how to accept yourself in private and how to nourish a private life that does not conflict with public order. But for you to apply into your very private, quiet, silent life, all the restrictions of society that is meant only to give order to society, you will end up hating, denying yourself, and even probably killing yourself. Ang isa sa mga dapat na ginagawa ng matitino ng mga relihiyoso, tanggapin ng mga regulasyon na para sa kaayusan ng lahat. Pero dapat alam mo rin yung kung nag-iisa ka na lang at wala kang maapektuhang tao at hindi makakasama kanino man, alam mo ring tanggapin yung totoo sa'yo. Halimbawa, mahilig ka mag-speak in tongues. Gumubula pa yung bibig mo with feelings, no? Minsan tumitirik pa yung mata mo, gumugulong-gulo ka sa sahig, inaakyat mo yung kurtina, may mga ganon. But you in a congregation where it is not practiced. So what do you think the civility require? That you don't do it. Because you will disturb everyone else. But in the privacy of your bedroom, why can't you do it? Nobody will be bothered. In other words, sinisikil mo yung sarili mo for the sake of social order, pero alam mo na kung wala nang ibang maapektuhan, masasaktan, mahirapan, you know na ikaw talaga yon, hindi mo dapat tanggihan ang sarili mo because you will be divided against yourself. Paano mo yun gagawin? It requires wisdom and it requires personal technique. Ang daming mga tao, kaya sila nababaliw, hindi nila yun napaprocess. Meron pa magsasabi sa akin, Pastor, kumisan po meron akong vision. Yung left side ko, sinasabi A. Yung right side ko, sinasabi B. Tapos nag-aaway-aaway po yung dalawang sarili ko. Ano pong dapat kong gawin? Because see a psychiatrist. Schizophrenia ang tawag dyan, anak. Hindi yan anghel. Hindi yan si Lucio at si Miguel. Di ba? Hindi yan yung mabuti at masama. Yan yung nasa utak mo na alam mong dapat, alam mong totoo, pero nasa kabila yung nagsasabi, hindi dapat, hindi yan totoo. Ito yung sinasabi mo sa sarili mo, ako ito, pero sinasabi sa iyo nung relihiyon mo, hindi ka dapat ganyan. Nag-aaway yung sarili mo, kaya kahit sa bangungot mo lumalabas, akala mo vision. Because you are conflicted. Kaya nga sinasabi ko mga kapatid, pag-aralan ninyo, maraming conflicted na tao, yung religious. Because most religious teachings, if not careful, deny you of your humanity. Yung, hindi ba pagka-Christian na, hindi na nagsisinungaling? Yung mga ganong illusions. Di ba pagka-Christian ka, love mo lahat? Naniniwala ka dyan sa sinasabi mo? Di ba? Kasi yun ang nadidinig mo, pero may conflict ka dahil alam mo hindi mo naman love itong nakakainis na taong ito. So anong gagawin ko sa sarili ko? So I reject myself, kaya minsan nababaliw ka. Paano mo gagawin yun? Dapat meron kang paraan na nababalance mo yung behavior mo in public and the acceptance of your true self in private where you do not affect anybody. Anong magagawa mo kung yung ka talaga i-deny mo? Gustong-gusto mo halimbawa ng sweets, dinedenay mo yung sarili mo. Pero yan ang totoo sa'yo. So napakahalaga para tayo tumahimik, pumayapa. You've got to be at peace with yourself. Because to be at peace with yourself is to be at peace with God who created you. But remember, you only have to identify what was added to you needlessly because of corruption. Yun ang chine-change ng spirituality. Yun ang tinatanggal. But not your basic nature. Because God created you. Psalm 103, 13 to 14. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. For he knows how we are formed. He remembers that we are dust. Kung nalilimutan mo na ikaw ay lupa, hindi nalilimutan ng Diyos. Kaya Diyos ko, patawarin niyo po ako, naging lupa ako. Alam kong lupa ka. Ako nag-create sa'yo. Patawarin niyo po ako, nagkakadesire ako sa magandang babaeng nakita ko. Natural, nilagyan kita talaga ng sexual desire so that people will procreate. Kaya lang, in consideration of others at hindi mo siya asawa, huwag mo siyang paghangaran. Huwag mo siyang laging isipin at lalo huwag mo siyang gahasain. Pero yung pati na-attract ka, ikino-confess mo pa, sino ba naglagay sa'yo na ma-attract ka dyan? Kaya ka nagiging conflicted.
Patawarin niyo po ako, Diyos ko, gusto ko pong yumaman. Sabi sa Lord, ako rin. Di ba ang yaman-yaman ko nga? Yung patawarin niyo po ako, Diyos ko, dahil gusto ko maging number one. Kasi sinasabi lagi ng religion, you should be humble, you should be like this. Pero ang totoo, hindi naman yung totoo. Kasi maraming ang mga fantasies yung religion, because religion over time, if you're going to study religious history in the last 2,000 years, or 3 or 4,000 even during the times of Egypt, even during the empires of India, religion has always been there to control people for the sake of the monarch. So masyadong controlling. Lagi ang ituturo, magtiis ka, pero yung mga pare hindi nagtitiis. Diba? Mag-ayuno ka, pero Biyernes Santo nakakain sila steak. It's to control people for the benefit of the elite. If you really want to know your history, it's like that. Well, there are, of course, true and sincere religions, but they are not free from delusions, additions of human leaders who are imperfect. Therefore, yung ikinakagilty nyo mga kapatid, baka hindi naman Diyos ang nagpapagilty sa inyo, religion lang. So you have to identify what are the religious teachings that really come from God and what are those that only the priest said, God said. Kailangan nag-aaral tayo para ang buhay natin payapa. Dahil nga sabi sa Bible, God knows how we are formed. Why? Because He formed us. And He remembers that we are dust. Don't apologize to God for being human. Because God created you human. Ang mahalaga lang, lagyan mo ng limitasyon para yung humanness mo and the exercise of your humanity does not infringe upon the pleasures, the comfort, and the safety of others who are also humans. And even of animals and plants. Kaya nagtatakda ng mga batas. Kaya na-develop yung mga institutionalized religion. Because pag magkakasama na ang tao at sama-sama, hindi pwedeng kanya-kanya na lang ng gusto. Kita nyo, very chaotic sa atin. Gusto kong tumawid, tatawid ako kahit na hindi yun pedestrian lane. Gusto kong mag-park. Pero pag nasa bundok ka, di ba kahit saan ka mag-park? Nasa bukid ka, kahit saan ka tumawid. Pero pag maraming tao, hindi pwede yun. At maraming religious regulations, ganun lang, in consideration of others. But when in the practice of it, you will not infringe upon the rights and privileges of others, don't deny your true self. God remembers that we are dust, so should we. You should remember that you are dust, and you should remember that your fellow man is also made of dust. So review the stress between natural and religious conflicts. Remember, God is the sure creator of nature. Therefore, God is the author of natural law. But we cannot say the same of all religious law. We cannot be assured that all religious laws were authored by God. But we are sure that all natural laws were authored by God because God designed nature. So hindi masama yung leon na kumakain ng usa. Anong kakainin niya? Spaghetti. Kaya nga siya nilikha na Diyos, may mga pangil, may mga ganyan, kasi gano'n siya kakain. Ang mahalaga lang naman, kaya konti lang yung leon, mas marami yung usa, para mag-survive yung buong planeta as a community. So may mga bagay na hindi mo sinasabing moral or immoral because they are natural. Mahalaga na ma-process natin yon. Kung may nalilito pa sa inyo dito, umaten pa kayo ng mga 1 taon. Di ba? Baka sakaling luminaw. Pero talagang dapat gumraduate tayo sa pangunawa natin. Hindi simplistiko, di ba? Christian tayo, dapat pampagbigay. Ninanakawan ka na mapagbigay. Kailan mo i-apply yun? Kailan hindi? Di ba hospitable tayo dahil Christian tayo? Sa mga panahon na ito, hindi mo alam kung sino yung papapasukin mo. Paano mo titimbangin yun? Kaya dapat ang mga mananampalataya, hindi simplistic. Hindi yung di ba? Pagka-Christian, hindi na ganyan. Huwag kayong ganun. Every situation is complex. Every person is complex. Kailangan tinitimpla mo yung approach. Don't be Pollyannish. Don't live in a dream. Because Jesus is truth. And the truth tells us that not everybody can be trusted. That you cannot always be nice. Mahalaga, binabalanse ang pagiging spiritual, hindi lang bulag na tagasunod. So remember that God is the author of nature. And therefore, we must develop a healthy respect
even for our human nature. Well, not all of it should be followed, and some of it should in fact be brought to the changing work of the Lord. There are things that cannot change. The earlier you accept them, the happier you will be in life, and the more respectful you will be of the God who designed you. Romans 1:22-23, claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God with images resembling mortal men. So anong sinasabi dito? Religious error. Religions made images of God that were not reflective of the true nature of God. At hindi lang yun sa imahen, hindi lang sa rebulto. Sabi sa Psalm, they have eyes but they do not see, they have mouths but they do not speak, they have feet but they do not walk. Yun ang sinasabi sa mga rebulto. Sabi, itong mga rebulto na ito na inimbento ng mga relihiyon are an insult to God because they do not represent God. God doesn't have to be carried. God doesn't have to be dressed. God doesn't have to be protected from the rain. But why are you doing this sa mga rebultong ito? Sabi, it's an insult to the true nature of God. Pero alam nyo ba na ang idolatry hindi lang sa mga images? Marami ring ginawa ang mga relihiyon na image ng God, strictness ng God, rules ng God na hindi naman talaga galing sa God. So dapat i-review. Hebrews 10:11, day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. So nakita niyo yung error? Religious error. Done by very well-meaning priests. Done all the time, perfunctorily, mechanically, ritualistically, but they don't have any spiritual effect because they are meaningless. It's a religious error. Gaano karaming pagdurusa ang ginagawa natin, wala naman palang religious effect. Gaano karaming sacrifices ang ginagawa natin na hindi naman pala yun ang hinihingi ng Diyos, wala naman palang point. Gaano karaming pagtanggi sa sarili, pagtatwa sa totoo tungkol sa ating sarili, ang wala naman palang buting dinudulot sa atin dahil hindi naman pala hinihingi ng Diyos na itatwa natin yon. Dapat tayong mag-review. Isa sa mga misyon ng buhay is to find peace with yourself. Because if you cannot find inner peace and peace with yourself, you cannot find peace with your Maker, you cannot find peace with your fellow men. Your life will be miserable. Be at peace with God, which means be at peace with nature and be at peace with what is natural. Very importantly, how do you apply this? Accept and forgive others. Though you don't like them, you don't agree with them, kung yun ang nature nila, yun ang nature nila. Accept and forgive also yourself. Especially if social, legal, or religious institutions have made you hate yourself. Kailangan tingnan natin, bakit ako ganito? Alin dito ang talagang posibleng baguhin dahil sa ikabubuti ng mundo, sa ikabubuti ng society, o alin dito yung hindi man dapat na pagbigyan because it will put many people in difficult situations, pero at least in my inner self, I should accept that this is the fact about me and I should stop worrying about it. Jesus sets free. Truth sets free. Sometimes religion can tie you down, imprison you, and put you in chains. Religiosity is not always the same as spirituality. And one of the highest forms of spirituality is to understand and respect natural law because God is the author of it. And you are a product also of natural law. Ama namin, turuan niyo po kami ng mga practical na gamit ng mga pinag-aralan namin ito. Iligtas mo rin kami, Lord, sa pag-abuso sa mga konseptong ito na baka konsintihin na namin ang aming sarili sa mali, tanggapin na namin ang mali dahil sasabihin lang namin, yun ang nature. Alam namin, Lord, wala sa nature namin na maging mali kasi nilikha mo kami. Pakita nyo sa amin yung mga excesses, yung pollution, yung corruption, at isuko namin sa inyo para mabago. Pero kung ano talaga yung dalisay, totoo, na kung sa aming private life ay hindi naman makakasira sa iba, turuan mo kaming huwag na makipagtunggali. Tanggapin ang dapat tanggapin and move on with life. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang pinag-aralan natin ito para sa ating sariling buhay at para sa mga mahal natin because sometimes they suffer because we don't accept them.
We don't accept what is natural and true about them, and we force them to live a lie, and we force them to live in hypocrisy. Think of people you know and love that you could be oppressing because of your religious expectations. Lord, turuan niyo po kami na bagamat hindi namin dapat abusuhin, ituruan niyo rin kami, Panginoon, na kami na may makalaya rin. Teach us to have that spiritual balance. Magbulay-bulay tayo sumandali at hingin sa Diyos yung personal applications ng mga paalalang ito. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Learn from Professor Nature. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw.
Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!